Pinto Art Museum. Halika, bisitahin natin. Magubat, artistiko at kakaiba. Yan ang unang naisip ko bago malibot ang museyong ito. Madami ang nagsabi na medyo taliwas sa mga konserbatibong tema ang mga paksa rito. Kaya yung iba ay magugulat talaga. May halong kabastusan at madilim ang ilang mga nilalaman ng pyesa na nakatuon sa realidad at kahinaan ng mundo. Talagang mag-iibang pananaw mo sa ibang sining at napakainit talaga ng lugar na ito. Habang ang ibang sabi ay napakaganda at lawak ng paligid, masarap ang mga kainan at talagang may pagmamahal ito para sa ating mga lokal na alagad ng sining. Kaya naman, nandito tayo ngayon upang alamin kung ano nga ba talaga ang mayroon sa Pinto Art Museum. Halika sa Antipolo! May layong 2 kilometro mula sa Katedral ng Antipolo. Ito ay matatagpuan sa numero 1, Kalye ng Sierra Madre, subdivision ng Grand Heights, Antipolo, Rizal. Bukas sila Martes hanggang Biyernes ng alas 10 ng umaga at nagsasara naman ng alas 6 ng gabi. Sabado at Linggo naman, nagsasara sila ng alas 7 ng gabi at sarado naman ng Lunes. Mayroong libreng paradahan, limitado at hiwalay ang motor sa sasakyan. Ang bayad bago pumasok para sa mga hustong gulang ay 250. Sa senior ay 200 at 125 para sa estudyanteng may pagkakakilanlan. Pagpasok mo sa museo, sasalubungin ka ng Mediterraneong inspirasyong arkitektura na may mga pader na puti, wangis ang gusali ng mga Griego, mga arko at masaganang tanawin ng mga halaman. Ang tahimik na kapaligiran ay nagbibigay ng tamang tono para sa isang masining na paglalakbay. Umpisahan na natin! Galeriya 1. Ito ang iyong pambungad sa napakalawak na koleksyon ng museo. Simula ng iyong paggalugad na nagpapakita ng halo ng tradisyonal at makabagong sining ng Pilipino na sumasalamin sa kultura at kasaysayan ng bansa. Makikita rin dito ang pinakamalaking obra sa buong paglalakbay, ang Karnabal. Galeriya 2. Nakatuon sa modernong sining, hinahamon kang makita ang sining sa mga bago at di inaasahang paraan. Sa taas naman ng gusali ay makikita ang balay-balete na isang malaking puno ng balete na niyari gamit ang mga basyo ng tubig. Galeriya 3. Kilala ito sa makabagong eksibisyon ng mga eskultura. Partikular na ang mga eskulturang gawa sa bakal na kawad, lalo na ang kapansin-pansing haloman ni Alab Pagarigan. Ang pagsasama ng tekstura at anyo dito ay naghihikayat sa iyo na makipag-ugnayan sa sining sa parehong antas ng intelektual at damdamin. Galeriya 4. Dinadala ka nito sa isang historical at kastilang panahon, isang mas nostalgic at mapagninilay na pag-unawa na sumasabay sa mga modernong elemento ng museo. Sikat na sikat din dito ang katagang "We are the kids that your parents warned you about." Galeriya 5, ipinapahayag ng mga piraso na ito ang mahahalagang yugto ng kasaysayan ng Pilipinas at pinatutunayan ang kapangyarihan ng sining sa pagsasalaysay ng pagbabago at kolektibong alaala. Maaari ka rin dito kumuha ng mga litrato at sa pagtawid ay mapupuntahan ang mga ekspresibong sexual at sa kabila naman ay ang kwarto ng mga kawayan. Galeriya 6, isang gallery na may 2 palapag na may iba't ibang obra tulad ng Lolong at Loleng ni Demetrio de la Cruz at Panalo ni Ferdy Montemayor. Paborito ko rito ang Swim, Bike at Run na obra. Galeriya 7, paborito ko sa lahat. Ang pinakabagong galeriya, binuksan noong 2020. Tampok dito ang modernong piyesa tulad ng Ulala Queen, isang 11 talampakang eskultura ni Rin Barrera. Nandito din ang sarili nilang Via Crucis. Ito din ang pinakamalaking galeriya sa lahat. Ito naman ang listahan ng mga restaurant at kapihan sa loob. Cafe Rizal, nasa loob ng museo. Nag-aalok ito ng menu ng mga pagkaing Pilipino. Pinakamahal na kainan sa loob. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakain dito dahil laging puno.
Element Cafe. Hindi ko pa nasubukan, mukhang mainam dito lumagi at magkape. Cafe Dionysus. Hindi masarap yung carbonara. Yung kape ay pwede na. Mahal ang pagpepresyo nila. Tanging nagustuhan ko sa kanila ay ang kanilang dungawan at ang buong lugar kahit saan ka umupo ay mainam kumuha ng larawan. Bamboo Grove and Snack Bar. Ito ang pinakamura sa lahat ng kapihan dito. Yung kape ay pwede na. Okay na to, boss. Salamat. Yung merienda na biskwit ay hindi ko pa natitikman dahil laging ubos. Di ko lang gusto rito ay napakaraming lamok. Heto naman ang iba pang atraksyon. Nandiyan ang kapilya ni San Ildefonso. Babi, nakakatakot yung isang Mama Mary. Pinto Arboretum of Philippine Plants. Upper Garden at Sunset View Deck. Pinto Museum of Indigenous Art. Pinto Academy of Arts and Sciences. At ang Museum Shop. Ang buong lugar na ito ay perpekto sa pagiging hindi perpekto, kung saan naging totoo sila sa disenyo at kakulangan ng bawat lugar at katangi-tanging katangian na nagbibigay ng mas magandang karakter at lalim. Kaya naman lalong naging espesyal ang pag-unawa ko sa buong karanasan. Subukan ninyo sa Nobyembre hanggang Enero dahil mainit talaga kapag tag-araw. Hindi naman bastos ang mga gwardiya, sadyang mahigpit lamang sila. Kung ikaw ay mahilig sa sining o naghahanap ng isang matahimik na lugar, ang Pinto Art Museum ay isang perpektong destinasyon. Taglay nito ang kagandahan ng kalikasan, kultura at sining sa isang payapang kapaligiran. Nais mo bang malaman ang mga payo para sa pagbisita tulad ng pinakamagandang oras na pumunta sa kanila o kung paano pumunta roon mula sa Kalakhang, Maynila? Maaari kayong magkomento sa ilalim ng nais ninyong puntahan namin sa susunod. Kung nagustuhan mo ang mga gayitong pagsusuri at puna sa bawat bibisitahin namin ay maaari mong i-follow ang aming page at ang aming YouTube channel. Tandaan na ito ay opinyon lamang at maaaring magbago depende sa panahon at sa kagustuhan ng nangangalaga ng lugar, may-ari o gobyerno. Maaari kayong magkomento para sa mga karagdagang pagbabago, payo at kung iba ang pananaw ninyo sa aming mga sinabi. Maraming salamat sa suporta!